ibang testimony sa susunod, Lord, ay sila din ay iyong panagumpayin, Lord. At binabalik ko ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng malakas na Amen. Amen. At dadako na po tayo sa ating God's Word kay Pastor Alex. It's your turn po. Hallelujah, praise God. Kalimutan mo na mag-MC Hindi ka lang uli nag-MC. Isang mabiyayang gabi po sa atin lahat. Takip silim na naman po, kaya tayo ay tinipon ng Diyos sa isang gawain na kung saan siya lagi ang ating kinasasabihan. Ang pag-join po natin ay pagpapakita natin na we are longing sa kanyang harapan. Amen? At sa araw pong ito, tayo po ay gaganap sa ating day 196, yung ating Sunset First Watch Prayer. Kabasan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. At gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat dahil nasa ilang participants na tayo, 31 na participants na po tayo sa platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa na kahit na pagod ay nakaka-join. At salamat sa atinding mga tigapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit ang ating gawain ito at lalo sa paghahayag ng salita ng Diyos, may ilagay natin sa social media, sa Facebook at sa TikTok. Kay TikTok, after ng gawain, ay naililipat na po ng ating kamanggagawa yung video ng ating Facebook Live. Salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Rosa Venezuela, kasama kay Pastora Glory dahil hindi lang tayong 31 ang makakapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Maging ang mga kaibigan natin, i-share natin, huwag tayong mahiya, mapuno yung wall natin ng kung ano-ano mga pinagpo-post, no? Pahalagahan natin, ibahagi ang paghahayag ng salita ng Diyos. At sa oras na ito, June 15 na po tayo, 2026. Ang topic po natin ay don't get tired in serving God. Huwag kang mapagod. Amen. Yun po yung nais ng ating tigapagayag. Nakakapagod ba maglingkod sa Diyos? Nakakapagod ba pagsabayin, pamilya, trabaho, ang Diyos? Dapat una ang Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala ka rin naman pamilya. Kung wala ang Diyos, wala ka rin naman trabaho. Dapat una lagi si Lord. Huwag tayo papagod sa paglilingkod sa Kanya. Natawagan na po natin ang ating pastor sa P.F. Angeles City. Walang iba kundi si Pastor Julius Reyes. It's your turn. Amen. So isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Naririnig po ako na maayos? Amen, amen. Loud and clear. Praise God. So patuloy sa mga oras na ito, tayo po ay makipagbukasan na sa teksto na ating pagbubulay-bulayan. Ito po ay manggagaling sa aklat ng Isaiah chapter 41 verse 8 to 10. Isaiah chapter 41 verse 8 hanggang 10. Amen. Kung mayroon po tayong mga Bible na dala o kaya naman ay Bible application app, ipagbukasan po tayo sa Isaiah chapter 41 verse 8 to 10. Chapter 41 verse 8 to 10. So, nasa screen na po natin. Akin na pong babasahin. Sabi po doon, ngunit ikaw Israel na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakbo. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y magsiyuko at manalangin. Yes, Father God, hallelujah, Lord Jesus, we praise you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon nito na muli kami, Lord God, ay nagkatipon-tipon para patuloy na ikaw ay dakilahin namin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gawin din po, Panginoon,
Give us wisdom and knowledge, Lord God, to understand your word. Ganyan din sa lingkod mong ito, samahan niyo po ako dahil alam ko sa aking sarili. Wala akong magagawa kung wala yung pagsama. Walang pagsama ng yung banal na Espiritu. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa sandaling ito, Lord God, ikaw ang Diyos na kumilos sa aming kalagitnaan. Ang hayaan niyo po, Panginoon, ng lingkod mong ito ay maging tungtungan ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na may taas, ang lingkod mo ay may baba. At ikaw ang laging maparangalan sa ginagawa namin ito. Kaya Panginoon, to you all the glory and honor in Jesus Christ's mighty name. Amen. Palapakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Amen, amen. Po. Praise God. Pumalakpak po ang napapagod. Amen. Amen. Biyaya po ng ating Panginoon kung tayo po ay napapagod sa ating Amen. paglilingkod. Ibig sabihin lang po noon, meron tayong ginagawa. Amen? Tama. So, physically lang naman po yun. Amen? Pero wag tayong mapapagod spiritually sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? So, yung ating topic, gaya nga ng sinabi ng ating senior pastor, amen? Don't get tired in serving God. Amen? Huwag Amen. po tayong mapagod sa paglilingkod natin sa harapan ng ating Diyos. Amen? So, sa malaki o sa maliit man na tungkulin natin sa harapan ng ating Diyos na buhay, amen, sa ating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon, huwag po tayong mapapagod sa mga bagay na ito. Kasi minsan yung iba ay nanghihinawa na sa kanilang ginagawa sa harapan ng ating Diyos. Amen? Pero dapat ang mentality natin hindi ganun. Amen? So sabi nga dun sa aklat ng Kolosas, chapter 3, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen? So yung paglilingkod na ginagawa natin ay hindi para sa Diyos. Amen? Gaya nga ng sinasabi lagi ng ating senior pastor. Amen? We are not man's pleaser. Amen? Amen. We are God's pleaser. Praise God. Amen? Kaya patuloy sa mga oras nito, ayan po natin, na huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Tama. harapan ng ating Panginoon. Amen? At bago po yun, binabati ko po ang bawat isa ng pinagpalang gabi. Amen? At dun sa mga nasa abroad, amen, ay pinagpalang hapon. So, biyaya po ng ating Panginoon sa bawat isa ay patuloy tayong pinapalakas ng ating Diyos para makapaglingkod ng patuloy-tuloy sa Kanya. Amen? So, sa mga oras nito, alam ko po ang bawat isa sa atin naranas din ito. Amen? Yung pagkapagod sa paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Yung sinasabi nilang burnout. Amen? So patuloy sa mga oras nito, hayaan po natin na sa buhay po natin, lagi nating tandaan ang paglilingkod sa Diyos ay hindi obligasyon, kundi isang hindi din responsibilidad, kundi ito ay pribilehyo. Amen? Kasi Amen. minsan yung mentality ng isang tao kung ganun yung mentality niya, responsibilidad lang yung paglilingkod niya sa Panginoon, kailangan niya maglingkod sa Panginoon, para sa Diyos, amen, ay eventually mapapala. Amen? So, sa mga ito, lagi natin tandaan na ang ating Diyos, amen, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at pribilehyo na maglingkod sa Kanya. Amen? Ay ating sasagot sa mga oras ito. What are the reasons we must what are the reasons, amen, para ano yung mga rason para hindi tayo mapagod sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? So patuloy sa mga oras nito, hayaan po natin, nabasahin po natin yung unang panggagalingan ng ating puntos doon sa verse 8 and 9. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. So ulitin natin yung huling talata. Pinili kita at hindi tinakwil. So unang puntos po natin, God has chosen us. Amen? So, patuloy sa mga oras nito, ang rason kung bakit hindi dapat tayo mapagod sa paglilingkod ng sa ating Diyos. Amen? Tayo ay pinili ng ating Diyos. Amen? Isa tayo sa mga pinili para maglingkod sa Kanya. Amen? Kung tutuusin po mga tao, amen? Maraming tao sa
mundong ito. Amen. Pero tayo, amen, ay isa sa mga pinili ng ating Diyos na buhay, ng ating Panginoon. So, isa po tong pribilehiyo. Amen? Kung pribilehiyo na paglingkuran yung ating Panginoon, mapapagod po ba tayo? Amen? So, sa tingin ko po, hindi. Amen? Serving God is not an obligation. Gaya po ng sinabi ko kanina, hindi po obligasyon. Amen? Yung paglilingkod sa harapan ng ating Diyos. Serving God is a privilege. Amen? Pribilehiyong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Maraming tao na nais maglingkod sa kapwa niya tao. Amen? At proud sila sa bagay na ito. Amen? Pero mas maging proud po tayong mga Kristiyano. Amen? Na patuloy pinili tayo ng ating Diyos, yung kataas-taasang Diyos, para maglingkod sa Kanya. Bakit tayo mapapagod? Amen? Kung titignan po natin, yung mga sitwasyon sa ating mundo, amen? Yung mga tao na naglilingkod, amen? Sa kapwa niya tao ay proud sila, amen? Tayo pa kaya, amen? Yung iba naglilingkod lang sa kapitan, sa mayor, sa gobernador, pero proud na proud sila. Yung iba naglilingkod sa hari, amen? Pero tayong naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon ay mas maging proud po tayo. Amen? Kasi yung pinaglilingkuran nating Panginoon, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Amen? Nag-iisang Diyos na buhay. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, God has chosen us. Amen? Pinili tayo ng ating Diyos para paglingkuran siya. Amen? Dahil alam niya na tayo ay may kakayanan. Amen? Doon sa inatas niya sa atin. Amen? Hindi niya tayo ilalagay sa isang lugar o sa isang sitwasyon o sa isang paglilingkod na patuloy alam niyang hindi natin kaya. Amen? Alam ng ating Diyos kung ano po yung ating mga kapasidad. Amen? At kung gugustuhin man, kung inanaisin natin, hahangarin natin sa ating sarili, kaya ng Diyos ibigay sa atin yung kakayanan para paglingkuran siya. Amen? Katulad po sa sitwasyon po ni kay Moises. Amen? So si Moises bago tuluyang naglingkod sa harapan ng ating Panginoon ay ang dami niya munang dahilan sa harapan ng ating Diyos. Nung tinawag siya. Amen? So sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, utal-utal ako. Ngayon pa lamang kausap na kita, nautal pa ako. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa kanya? Sino ba ang lumikha? Sa bahagi ng tao, sa dila. Amen? So ang Diyos, amen? So nagdahilan pa rin si Juan, si Moises, amen? Pero kung tinanggap niya yung Juan, yung kaagad-agad, yung nais ipagawa sa kanya ng Panginoon, malamang po dumiretso yung kanyang pananalita. Amen? So, bagamat ganun, pinapakita pa rin sa atin kung bakit nasulat yung mga bagay na nasulat sa Bible. Amen? Pinapakita sa atin ng ating Panginoon, pag tinawag niya tayong maglingkod, agad-agaran na tayong tumugon sa kanyang panawagan dahil may bagay na gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen? At bibigyan po tayo ng kakayanan ng ating Diyos para gampanan yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Amen? So, ano yung mga rason para hindi tayo dapat mapagod sa paglilingkod ng ating Diyos, paglilingkod sa ating Diyos? Unang bagay po, God has chosen us. Amen? Tayo'y pinili ng Diyos para siya ay paglingkuran. Amen? So, pangalawa po, kung bakit hindi dapat tayo mapagod sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? So, verse 10a, sabi doon, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Amen? So napakalinaw. Sinabi doon, ako'y isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Amen? So God is with us. Amen? Lagi po nating tatandaan, sasamahan po tayo ng ating Diyos na buhay sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi niya po tayo papabayaan lang. Sige, pumunta ka doon. Amen? Pero hindi kita sasamahan. Amen? So si Moises, nung sinabi ni Lord, sige, pumunta na kayo doon sa lupang pangako. Amen.
Pero hindi ko kayo sasamahan. Papaunahin ko yung anghel doon para itaboy yung mga taga roon. Amen. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, kung hindi kayo pupunta doon, amen. Kung hindi nyo kami sasamahan, wag nyo na lang kaming paalisin dito sa ilang. Amen. Dahil alam niya yung pagsama ng Diyos sa buhay nila, amen, ay patuloy yun yung magbibigay ng lakas sa kanila para patuloy na maglingkod. Hindi magsawang maglingkod, hindi mapagod maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil sa ating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon, hindi po ito man's effort. Hindi po ito effort ng sarili nating lakas, sarili nating pag-iisip. Amen. It's all God's effort. Amen. Sa paglilingkod natin sa Diyos lagi. Amen. So, patuloy sa mga oras na ito, God's effort po ang patuloy na dahilan kung bakit tayo nakakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. It's not our strength. Amen. So God's strength lagi, amen, yung kailangan po natin para hindi tayo mapagod na sa paglilingkod ng ating Diyos. Katulad po ng sinabi doon sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. So lahat ay magagawa ko dahil sa kaloob na lakas sa akin ni Kristo. Amen. So hindi pa rin natin lakas patuloy sa mga oras na ito, hindi din sa ating karunungan. Amen? So God's effort pa rin. Amen? God's wisdom. Amen? Ang patuloy na panghahawakan natin sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Dahil kung sa sarili natin kaisipan lamang, amen, may limitasyon po yung kaisipan po natin. Kaya nga sinabi ng ating Diyos doon sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, ang sinabi ni Yahweh, ang aking kaisipan na hindi nyo kaisipan, ang inyong kaparaan na hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas sa kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Amen? So patuloy sa mga oras nito, mas matalino po ang ating Diyos sa atin. Amen? So, nasa Kanya ang lahat ng kaparaanan. Amen? Kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. Amen? Kung tayo man ay kulang ng karunungan, sinasabi nga po ng ating Diyos, amen? Humingi tayo sa Diyos. Sabi doon sa aklat ng Santiago, kung hindi po ako nagkakamali. Sinabi niya po doon na kung sino man ang kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ang Diyos ay masaganang nagbibigay. Amen. So napakasagana ng ating Diyos nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen. So kung tayo minsan ay napapagod ng mag-isip kung anong gagawin natin sa ating ministry, amen, sa ating mga nasasakupan, amen, ay humingi tayo sa Diyos ng karunungan paano natin i-handle yung mga bagay na ito. Amen? So masagana naman magkakaloob ang ating Panginoon. Amen? At patuloy, ganun din, hayaan po natin na mas pahalagahan po natin yung plano ng ating Diyos. Amen? So patuloy sa mga oras na ito sa pagsama ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Hayaan po na yung plano ng Diyos ang matupad. Amen? Kasi kung babasahin po natin doon, alam ng Diyos yung plano niya para sa ating lahat. Amen? Jeremiah chapter chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but give you hope and a better future. Amen? So yun yung plano ng ating Diyos sa atin. Amen? So mas maganda yung plano ng ating Diyos. Katulad nung doon sa latter part ng Isaiah chapter 55. Amen? Na binasa natin kanina. Amen? So patuloy sa mga oras nito, amen, wag tayong mapagod maglingkod sa harapan ng ating Diyos na buhay. Dahil alam po natin na yung Diyos ang sumasama sa atin. Amen? Bagamat man yung paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon ay mahirap. Amen? Hindi ko po sasabihin madali. Amen? Mahirap pong maglingkod sa harapan ng ating Panginoon dahil may mga hadlang na ginagawa yung kaaway. Pero isa lang masasabi ko po, masarap maglingkod
sa Diyos. Bagamat mahirap, masarap maglingkod sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi nakikita po natin yung pagkilos ng ating Diyos sa ating buhay. Nakikita po natin yung pagsama ng ating Diyos. Amen? Sa ating buhay. Nakikita po natin na bagamat tayo ay hindi karapat-dapat maglingkod sa harapan ng ating Panginoon, ay patuloy na ipinapakita ng Diyos, amen, sa atin na sinasamahan niya tayo. Amen? Kaya patuloy sa mga oras na ito, lagi po natin tandaan para hindi tayo mapagod maglingkod sa harapan ng ating Diyos, ay kasama natin siyang lagi. Amen? Also, God will guide us. Amen? Sa ating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Siya ang sasama sa atin. Siya lagi ang mangunguna sa atin. Amen? So patuloy kong hayaan natin sa ating buhay na pagkatiwalaan natin ang ating Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Pangungunahan po niya tayo. Amen? Yung kwan laging pray, kasama sa prayer ni Pastor J. Amen? Yung hayaan po natin na yung Holy Spirit, pakialaman niya yung ating mga bagay na desisyon, yung ating mga gagawin, amen. So patuloy sa mga oras na ito, yun yung gawa ng Holy Spirit naman i-guide po tayo, amen. So hayaan po natin, tandaan po natin na kasama po natin lagi ang ating Diyos. Katulad po nung isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, Emmanuel, that God is with us, amen. Kaya hindi natin kailangang mapagod. Amen? Dahil alam naman po natin, ang Diyos ang kasama natin at siya ang magbibigay ng lakas sa atin para magawa natin yung dapat nating gampanin sa kanyang harapan. Ayan, at pinakahuli po sa lahat na ating puntos, makikita po natin sa verse 10b, sabi po doon, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? So, ibig sabihin lang po, yung pangatlong puntos natin, God will take care of us. Amen? Pag-iingatan tayo ng ating Diyos. Amen? Sabi doon, palalakasin tayo. Amen? Sa ating paglilingkod, pag tayo nang hihina, palalakasin tayo ng Diyos. Pag tayo nahihirapan, amen? Tutulungan tayo ng ating Diyos. Amen? Sino na po dito yung minsan ay nakakaramdam ng pangkamanggagawa sa ating senior pastor pag sila ay humahayo sa ibang lugar, amen, na sila ay bumabiyahe, amen, patuloy na wala silang kapaguran saan man sila magpunta, amen, dahil alam nila, ingatan sila ng video, mataas ng tawti, pataas ng pataas. So, hayaan po natin, buhay po natin ito, lagi nating pakakatandaan sa ating paglilingkod ang Diyos ang patuloy na mangangalaga sa atin. Amen? Ano man yung kanyang pinapagawa, amen, gawin lang po natin. Amen? So sa tingin po natin, minsan, imposible yung pinapagawa ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi nga lagi ng ating senior pastor, amen, do it before you complain. Amen? Gawin mo muna bago ka magreklamo. Amen? So patuloy sa mga oras nito, hayaan po natin, gawin lang po natin yung pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Amen. Siya naman po ang bahala. Amen. Kung ang problema mo ay resource lang, ang Diyos ang magkakalob ng resource. Amen. Kung ang problema mo ay karunungan, ang Diyos magbibigay ng karunungan para magawa po natin. Siya po ang bahala sa atin. Amen. Kung sa tingin mo, kulang yung lakas mo para magawa mo yung bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kasi pangako niya po yun dun sa ating huling puntos na hindi tayo dapat mangamba. Palalakasin niya tayo, iingatan, tutulungan at ililigtas. Amen? So yun po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Amen? Para hindi tayo mapagod maglingkod sa ating Diyos. Amen? Una, God has chosen us. Pangalawa, God is with us. At pangatlo, God will take care of us. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Yes, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon nito na ikaw ang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa
sa aming mga lingkod mo. Kaya niyo, Panginoon, na bigyan niyo kami lagi, Lord God, ng kakayanan. Ikaw ang Diyos na aming mapaglingkan sa aming buhay. Hindi kami magsasawa, hindi kami maghihinawa, hindi kami mapapagod paglingkuran ka. Dahil alam namin ikaw yung Diyos na pumili sa amin. At isang